Pinuntahan ng Panginoon si Jehoshaphat dahil sa unang mga taon ng paghahari niya. Sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ninuno na si David. Hindi siya tumulog kay Baal, verse 4, kundi tumulog siya sa Diyos ng kanyang ama. At sumunod sa kanyang kautusan sa halip na sumunod sa pamumuhay ng mga taga-Israel. Verse 5, pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang paumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Juda sa kanya. Kaya yumaman siya at naging kanya. Tayo sumandaling yung bukod dahil kayo manalangin. O dakilang Diyos sa manaming nasa langit, kayo ang Diyos na makapangyarihan na may likha ng langit at lupa. Maging ang lahat ng bagay sa mundong ito, pati ang aming mga buhay. Nagsusumamo po kami, Panginoon, mula sa aba naming kalalagayan, gawin niyo pong kahanga-hanga ang aming mga buhay. Upang sa gayon, Panginoon, magawa namin ang iyong kalooban. Ayon sa iyong salita, ayon sa iyong mga pangako at mga utos. Kaya naman sa oras na ito, hinihiling po namin sa pamamagitan ng Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu. Patuloy namin maranasan sa lugar na ito ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala. Upang hindi kami lumabas sa templo mong ito, Panginoon, na nasa dati pa rin kalalagayan. Kundi makita niyo po ang malaking pagbabago ng impact ng aming buhay. At kami ay gagamitin niyo mightily dahil kami magiging kahanga-hanga, hindi lamang sa iyong harapan, kundi pati sa aming mga taong nakapaligid po sa amin. Kaya naman, minsan pa, patuloy na lukuban niyo po kami ng iyong kapangyarihan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Cover us by the blood of Jesus. Send your thousands of angels to protect us, to lead us, to guide us, Lord. Panginoon Jesus, ikaw po ang maging tagapagturo po namin. Ang abang lingkod na ito ay itago niyo po at kayo ang makita. Ibaba niyo po ang abang lingkod niyo ito at kayo ang mataas, Panginoon Jesus. At ikaw lamang ang aming sasambahin, paglilingkuran, dadakilain, mamahalin sa lugar na ito habang kami nabubuhay. Kaya kung ano man ang gawa at plano at pamiminsala ng kaaway, winawasak namin ito at itinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. At buksan niyo po, Panginoon, ang durungawan ng langit ng pagpapala upang ang lahat ng mga anak mo na makakapakinig ng iyong makapangyarihan salita ay lubusan mo pagpalain, Panginoon. Sa iyo ang parangal, papuri, pasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi na, Amen. 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 Sa oras pong ito ay talagang lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo ay nagsisimulang iproseso ng Panginoon sa pagiging kahanga-hanga. Hindi kaawa-awa. Kung papipiliin po ang tao, ano po ang gusto nyo? Kaawa-awa o kahanga-hanga? Alam ni Lord, lahat ng tao nangangarap. Katulad ni Pacquiao, katulad ng marami pang tao, katulad ng mga mayayamang negosyante, lahat po sila. Lahat ng mga matagumpay ay tinatawag na kahanga-hanga. Pero sa araw pong ito, naisipagdiinan ng ating Panginoon, sa talatang ating binasa, lahat po tayo ay merong privilege, opportunity, chance na tayo po ay maging kahanga-hanga. Kaya lang, nasa atin po ang pagpili. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nasa iyo ang desisyon. Nasa iyo. Tama po ba? Magdidesisyon po tayo kung paano po tayo magiging kahanga-hanga sa title na pinag-uusapan po natin na maglilingkod ka lang din ay maging kahanga-hanga na. Katulad ng mga tao na ginamit ng Diyos, kahit ang ating Panginoon Kristo, talagang siya ang great na nagmodelo, nagturo, nagpakita ng mabuting halimbawa kung paano maglingkod sa harap ng Amang nasa langit at ng ating mga kapwa. Kaya makikita po natin wala na pong magrereklamo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya may nagrereklamo, kaya may naninisi at may umuugong na salita sa ating likuran kasi meron tayong maling ginagawa. Tama po ba?
pag ang ating ginagawa ay kahanga-hanga, gusto niyo po bang maging kahanga-hanga ang ating buhay? Amen. Nais ni Lord sa araw pong ito, balikan po natin yung talata. Sa verse 3, sinunod ni Jehoshaphat ang dating pamamahala ng kanyang ama. Ano daw po yung sinunod ni Jehoshaphat? Yung leadership ng kanyang ama. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh, hindi siya nagtiwala sa mga Baal. Kung nais po talaga natin na tayo maging kahanga-hanga, una po natin dapat gawin, bababayan, nagtiwala sa Diyos. Yan po ang una po natin gawin. Napakahalaga po niyan na ang pagtitiwala po natin ay isang susi at paraan na ibinigay ng Diyos para po tayo ay maging kahanga-hanga. Kapag ka po tayo ay hindi na pinagkatiwalaan, ibig sabihin, hindi ka kahanga-hanga. Tama po ba? Kaya ka pinagtitiwalaan ng iyong kapwa, ng kung sino pa man, lalo higit ang Diyos kasi kahanga-hanga ka. Totoo po ba? Alam ka naman magtiwala kasi hindi ka tiwa-tiwala. Tama po ba? Kaya sa araw pong ito, kung paano po tayo binigyan ng pagtitiwala sa ating buhay, na ibinigay ng Diyos, ano po natin, pwede po natin ibalik sa ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung ano man ang pinagdadaanan mo, mabuti man o masama, ginawa man o kahirapan, karamdaman man o kalusugan, sabihin niyo po sa katabi niyo, magtiwala ka kay Lord. Magtiwala kay Lord. Kung wala ka mang pera o may pera ka, magtiwala ka kay Lord. Tama po ba? Napakahalaga po niyan na ang ginawa ni King Jehoshaphat ay yung nagtiwala siya sa kung ano yung prototype na ibinigay ng kanyang ama. Sino nga po yung ama ni Jehoshaphat? Bahala ka, Brother Benji. Nalimutan na namin. Sa pagbasa po natin, si King Asa. At si Asa, ang pangalan niya ay saan nagmula? Sa pag-asa. Tama. Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Hindi aksidente, plano ng Panginoon niya mga pangalan niya. Kung ano man ang pangalan po natin, may pag-asa. Tama po ba? Mangyayari at mangyayari sa ating buhay. Alamin niyo po kung saan po at anong kahulugan ng inyong pangalan. Si King Jehoshaphat ay talagang tuluyan at ginawa niya ang pagtitiwala sa Diyos kung papaano, sabi po dyan, nakatala sa ating binasa. Sabi diyan, sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang ama. Wala po diyan. Yan lang po makikita niya, yan po yung kanyang ginawa. Sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang ama. Kita doon, kitang-kita na po yun, na talagang nagtitiwala siya sa Diyos. At nakita niya na yung kanyang ama ay isang mabuting halimbawa para magtiwala sa ating Panginoon. Kaya, susundan lang natin yung ating mga leader kung sila ay katiwa-tiwala. Tama po ba? Amen. Pero kung kaduda-duda, ay malamang, hindi po natin gagawin at susundan yung kanilang mga yapak. Yan naman po yun eh. Kapag ka sinabing sinusundan ng mga yapak, ay talagang iyan yung sinasabing sinundan ang mabuting halimbawa ng Ama. Kaya mahalaga po ang ating mga magulang. Tama po ba mga anak? Amen. Kung ano ang puno, siya ang Bunga. Kaya kung ano ang magulang, siya ang parang ayaw ng mga anak ah. Alam niyo po, siyempre po saan po tayo kumukuha ng pag-uugali o pagkatao? Di po ba? Kung ano nakikita ng bata sa matanda, siya ang ginagaya, ginagawa. Kaya, lahat ng ating pagbasa, mula Genesis to Revelation, may mga mababasa tayo ng mga taong kinalugdan ng Diyos. At mayroong mga tao na hindi kinalugdan ng Diyos. Ano gagayahin natin? Yung kinalugdan o hindi kinalugdan? Siyempre, yung tutularan po natin, katulad ni King Jehoshaphat, kaya siya naging matagumpay, kaya siya pinagpala ng Panginoon at lahat na at naging kahanga-hanga ang kanyang buhay. Una niyang ginawa, nagtiwala sa Diyos. Nawa, madagdagan pa yung ating pagtitiwala sa Panginoon.
At kapag ka nagtiwala ka kay Lord, ano meron? May relasyon ka sa Diyos. Imposible naman magtiwala kay Tatay Emo kung wala ka namang relasyon sa Kanya. Tama po ba, Nanay Hermie? Amen. Ganun po yun. Lahat ng walang relasyon sa Panginoon, imposible na magtiwala. Saan siya magtitiwala? Sa kanyang sarili, sa kanyang galing, sa kanyang talino, sa kanyang posisyon, sa kanyang kakayahan. Malamang ganun po ang mangyayari sa kanyang buhay. Pero, pagka ang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, na siyang nagmodelo at nagprototype ng pagtitiwala sa Amang nasa langit, na kahit hindi niya alam ang kanyang ma-experience sa mundong ito, wala pa siya dito eh. Nasa langit pa, kapiling ng Ama, inutusan siya, anak, maglingkod ka. Gawin mo ito. Gampanan mo ito. Pero ang Panginoon sa Kristo, hindi nang kahanga-hanga. Siya yung dakilang Diyos na talagang gumawa ng kahanga-hangang buhay na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ano ginawa niya? Sinunod niya ang Amang nasa langit. Pagka sinabing sinundan, ay sumunod doon sa ipinag-uutos ng kanyang Amang nasa langit. Malamang si King Asa ay na-mentor na to. Naturuan na to si King Josaphat. Kaya niya nasundan, niyapak ng kanyang ama. Ikalawa, kaya tayo nagtitiwala sa ating Diyos at nagkakaroon din tayo ng tiwala sa ating kapwa, hindi lang sa ating sarili. Ikalawa, sabi doon na nasulat, hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Andiyan po lahat yan. Ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi sasamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Amen. Sasamba siya sa tunay na Diyos, makapangyarihan Diyos, buhay na Diyos, nagpapalang Diyos, at nagkakaloob ng kaligtasan. Kaya nga, sabi doon, hindi siya nagtiwala sa mga Baal. Ibig sabihin, hindi siya maglilingkod, hindi siya magmamahal, hindi siya sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, mga kapatid, harapin niyo po katabi niyo. Kung meron pa natitira na Diyos-Diyosan dyan, itapon mo na. Hindi lang alisin, itapon mo na. Tapon mo na. Ganun po kahalaga yung tinuturo po sa atin ng Panginoon. Paano ka magtitiwala sa Diyos na makapangyarihan kung meron ka pang natitira at itinitira na Diyos-Diyosan sa isip, sa puso, sa iyong pagkatao. Nawa, sa iri ng Panginoon na talagang kay Lord lang tayo 100% magtiwala. At alam ko, pinalalalim at pinalalalim pa ng Panginoon yung ating relasyon sa Kanya kapag tayo ay nakaka-experience ng hindi natin gusto, mga problema, mga suliranin, mga bagyo ng buhay, una natin ginagawa ay lumapit sa Diyos na ating pinagtitiwalaan. Tama po ba? Kapag tayo may problema, may mga kaibigan tayo tinatakbuhan. Tama po ba? At kapag may problema ang anak, tumatakbo sa magulang. Kasi nagtitiwala siya sa magulang niya, siya yung makakasolusyon. Siya yung makakatugon sa kanyang mga suliranin at problema. Amen. Sa Panginoon nating buhay at makapangyarihan, doon tayo lumapit at magtiwala. Ano man, sabi ni Job, sa kaginhawaan mo lang ba? Sasambahin, paglilingkuran, mamahalin ng Diyos? Hindi ba pati sa kahirapan? Kung gaano katindi yung pagtitiwala ni Job sa Diyos niyang makapangyarihan. Nangyari na ang dapat mangyari sa kanyang buhay. Nagkandamatay ang kanyang mga anak. Nawala ang lahat ng ari-arian. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Pero napitiwan niya sa kanyang mga labi. Hubad akong lumabas sa mundong ito. Hubad din akong babalik sa Panginoon. Ganun katindi ang pagtitiwala ni Job sa ating Panginoon. At ano naman ang lumabas sa labi ng Panginoon? Sabi niya kay Satan, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Pinakamabait, mapagkakatiwalaan, walang Diyos-Diyosan, kakaiba, nasa kanya na. Ang hinahanap ko, ugali ng isang tao. Kahanga-hanga, in short, sabi ni Lord kay Satan.
ipinagmamalayo siya sa'yo. Oh! Sabihin mo sa katabi niya, weh! Diba? Di nga. Eh kahit si Jesus Christ, kahanga-hanga siya nang tinetend siya ni Satan sa Matthew chapter 4. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, sige nga, gawin mo tinapay ang batong ito. Ano sabihin natin? Satan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. Di mo ba? Kahanga-hanga po ang isang tao kapag kaganito na po ang salita. Walang pera, walang makain, walang mandamit. Sabi ni Apostol Pablo, sino makakapagpahiwalay sa akin sa Panginoon? Ang kagutuman ba? Ang kahubaran ba? Ang karamdaman ba? O lahat, everything, nawala sa akin. Hindi makakapaghiwalay sa akin sa Panginoon. Parang si Job po ito. Kahanga-hanga. Kaya, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi niya sinasamba ang pera, ang tao, o kung sino pa man, o anumang bagay. Pangatlo, sabi doon, ang gagawin sa kanya ni Lord, pinapatnubayan ng Diyos. Yung mga nagtitiwala kay Lord, ang ma-experience nila, anuman ang mangyari sa kanilang buhay, sabi doon, nagkakalakit-lakit itong gumagawa sa ikabubuti ng kanyang buhay. Mabuti man o masama ang nangyayari sa kanya, unawa niya na mayroong Diyos na dapat pagtiwalaan. Alam niya, dadaan lang yun, hindi mananatili. Amen po ba? Amen. Kaya ang gagawin lang po natin, para tayo maging kahanga-hanga katulad ng mga unang tao, at kahit yung mga tao ngayon sa kasalukuyan na talagang pinagtagumpay, pinagpala, at iniangat ang buhay at nakilala sa buong mundo, ang ginawa po nila, nagtiwala sa Diyos, nagtiwala sa kanilang sarili, nagtiwala sa kanilang kapwa. Amen po ba? Pero yung walang katiwa-tiwala, ay malabo po na talagang maging kahanga-hanga ang kanilang buhay. Unang puntos na gusto ng Panginoon na ilabas po sa atin para maging kahanga-hanga po tayo, ay yung magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Minsan talaga manadaya tayo ni Satan. Ito ang real. Na kapag dumadaan ka na sa bagyo, unos, at sa mga tulay na napakarupok, para makatawid ka doon sa kabilang ibayo ng iyong buhay, ay hindi ka na kay Lord magtitiwala. Buti si King Jehoshaphat. Kahit na siya giyerahe ng ibang bansa, alam niya may Diyos na magkakaloob ng katagumpayan sa kanya. Hindi siya aasa. Dahil ang pangalan ng kanyang ama ay Asa. Tama po ba? Hindi siya aasa doon sa mga kanyon, sa mga missiles, o kung ano pa man ang mga armas nila noong unang panahon. May Diyos na magtatanggol sa kanila. Ano po ang ating gagawin? Magtiwala ka lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Anong ginawa ni King Jehoshaphat? Sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang ama. Pangalawa, pinatnubayan siya ng Diyos. Why? Kasi ginawa niya po yung maganda at mabuti. Hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Yan po tatlo na yan ang natala sa verse 3. Na kung saan ipinakita niya sa Panginoon at sa lahat ng kanya nasasakupan, ang dapat gawin ng tao ay magtiwala sa ating Panginoon. Ikalawa, para tayo ay talaga maging kahanga-hanga sa ating paglilingkod, sabi sa verse 4, ang inasahan niya ay ang pamatnubay ng Diyos ng kanyang mga ninuno. Sinunod niya ang kautusan at hindi ang gawain ng Israel. Alam niyo po, ng panahon ni King Jehoshaphat, divided kingdom na ang Israel. Dalawang kaharian na. Ang Juda at ang Israel. Ang Juda, kasama nila ang part ng Benjamin. Ito po yung tinatawag na Juda o Judaism. At ang Israel ay 10 tribes na lahi ni Jacob. Lahat ng hindi kasama sa Juda at Benjamin, andun po sa 10 tribes na kung saan ngayon ay tinatawag na Israel. Pero, si King Jehoshaphat ay hari ng Juda. Kaya ang ginawa niya sa kanyang pamamahala
ay umasa siya sa Diyos. Hindi lang nagtiwala, kundi umasa sa ating Panginoon. Kitang-kita naman natin to bilang mga magulang na ang ating mga anak, kung wala po ang magulang, saan po sila aasa? Maaaring kung patay na ang tatay at nanay, meron silang mga kamag-anak, pero yung treatment o yung trato ng kanilang magulang ay iba doon sa trato na ibibigay sa kanila. Nakuha niyo po ba? Pero sa ating kalalagayan, kapag ang Diyos ang ating pinagkatiwalaan, inasahan, alam na po natin ang kalalabasan ng ating buhay. Napakahalaga po niyan. Totoo po ba na mga kailangan po tayo bilang mga tao? Amen. Alangan na hindi naman. Mga ngailangan at mga ngailangan po tayo ng mga bagay-bagay, hindi lang para sa ating buhay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay darating ang oras ng mga ngailangan tayo. Ay kung ginigera ka na si King Josaphat, alam ka naman umasa siya sa mga karatig bansa niya, amen po ba? Ay kaaway niya din. Tingnan niyo nga po katabi niyo, saan ka aasa? Ay kung lahat kaaway. Tama po ba? Kaya magtanim tayo na lahat po ang tao sa paligid po natin ay kakampi po natin. Amen po ba? Amen. Lalo higit si Lord, dapat kakampi po natin sa oras ng ating kagipitan. Eh darating ang mga salita na yan na dapat magtiwala ka naman ang nangyayari sa buhay mo kay Lord. At dapat umasa tayo, anuman ang ating dadaanan sa buhay. Alam natin, kasama natin ang Diyos. Sabihin niyo po, kasama natin ang Diyos. Kasama natin Diyos. Huwag na hindi mo isama si Lord. Ano man yan, negosyo, trabaho, pamilya, o kung ano man, love life, everything sa ating buhay, isama natin si Lord. Dahil kung hindi, kanino ka aasa? Kanino ka magtitiwala? Tama po ba? Yan dalawa po na yan ay binibigay po sa atin ng Panginoon para maging kahanga-hanga po ang ating buhay. Ang tanong, ipinakita na sa atin ni Lord kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Lahat na nagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo, may magandang resulta ang kanilang buhay. Tama mo ba? Naging kahanga-hanga din sila. Kilala niyo po ba yung 12 disipulo ng ating Panginoon sa Kristo? Amen. Maliban kay Judas na hindi naging kahanga-hanga, kundi naging kaawa-awa. Tama mo ba? Amen. Lahat ng nakakita sa kanyang bangkay na siya ay magkitil ng buhay. Alam na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, alam na. Alam na. Diba? Naisin natin na talagang maging kahanga-hanga ang ating buhay sa harap ng Diyos, sa harap ng ating kapwa. Kung sa Facebook nga malalaman mong kahanga-hanga ka na pagka nakatapos up yung live dun tama mo ba? Pero meron din pang ganun doon. Buti na lang, wala yata nagda-down sa nagpipin down. At meron pa nag-share, may nag-heart, at merong mukha ng wow. Diba, na-amaze sila. Nagiging kakaiba ka sa paningin ng ibang tao kasi may ginagawa kang mabubuting bagay. Ang kasalanan lang naman talaga ang nagdadala sa atin sa kaawa-awang kalalagayan. Nakuha niyo po ba? Amen. At talagang lahat ng nabubuhay sa kasalanan, miserable ang kanilang mga buhay. Pero yung nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos, sila yung unti-unti na ipinoproseso ng Panginoon sa kahangahangang buhay. Hindi lang siya pinagpala, hindi lang siya pinagtagumpay, kundi talagang makikilala siya ng maraming tao dahil sa kabutihan ng Diyos. Mismo, hindi na ikaw ang magbubuhat sa sarili mong bangko, kundi madidinig mo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga kakilala, wow! Sister Jen, anong nangyari? Amen. Buti, hindi sumagot Sister Jen. Sister Marie, ano ang nangyayari? Nakita ko yung, nadinig yung patuto ni Brother Jesse Layosa Pinagaling siya ni Lord. I hope and I pray, pag-pray natin sila, magpatuloy sila sa Panginoon. Amen. Para lalong magpatuloy ang kahangahangang buhay. Once na ang ating buhay naging kahanga-hanga, sino matataas? Lord. Lord. Ibalik natin kay Lord. Lord,
for your glory. Lahat ng aking achievement, lahat ng aking victorious o victory sa buhay, sa iyo po ang glory, Panginoon. Amen. Babatiin po tayo ng mga tao sa paligid. Pero ibalik natin kay Lord ang pasasalamat at papuri. Paano po sabi doon? Sinunod niya ang kautusan. Kaya makikita po natin yung umaasa sa Diyos ay sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Hindi lang utos ng ama ni King Josaphat ang kanyang sinunod, kundi yung nabasa niya ng mga salita ng Panginoon ay sinunod niya sa kanyang buhay. Kaya habang tayo nagba-Bible reading, mga kapatid ko, sa JCLM sa Call Outreach, sundin po natin yung mga utos po doon. Why? Para sa atin po yun. Tayo po ang pagpapalain ng ating Panginoon. Mahirap po sumunod. Amen po ba? Amen. Pagsumikapan po natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pagsumikapan natin. Para sa iyo din yan. Hindi para sa kanya. Tama po ba? Eh, ikaw ang nagtrabaho, alangan naman siya makinabang. Iyon po ang truth. Kaya, ang mga umaasa sa Diyos, ay siyempre, alangan namang umasa ka kay Lord, pero hindi mo naman sinusunod yung mga nababasa mo sa salita niya. Tama po ba? Eh, hindi po totoong umasa ko po doon. Hindi ka totoong nagtiwala sa Diyos po doon. Pero yung mga umaasa sa Diyos, katulad ni King Josaphat, sinunod niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Nawa, yung simpleng mensahe po na ito ay magkaroon ng impact at kapangyarihan sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Yung po yung umaasa. Sinusunod niya kung ano man yung utos sa kanya ng Panginoon. Eh, sino nga naman ang susunod kung hindi naman niya inaasahan ng tao na yun? Ano mapapala niya doon? Tama po ba? Pero kung alam niya naman may kapakinabangan at talagang magbubunga ng maganda sa kanyang buhay, eh bakit hindi ka aasa? Lalo higit sa ating Panginoon. Eh yung salita nga lang ng tao nangako sa iyo nung hinahanap mo na yung pangako niya, asa na? Pinangakuhan ka na nga, gusto mo ito pa rin pa. Diba? Yan ay binabalik. Pero si Lord, totoo po yan. Sumunod ka lang. Sabihin niyo po sa katabi niya, sumunod ka lang. At yung pag-asa mo ay talagang mangyayari at mangyayari sa inyo. Ikalawa, sabi doon, ang ginawa ni King Josaphat, hindi lang siya sumunod sa kautusan ng Diyos, kinilala niya ang Diyos na makapangyarihan. Kinikilala niyo po ba si Lord? Amen. Anong klaseng pagkakilala? Nagbibigay ng pera? Tama po ba? Dapat kilala natin na siya ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagpapala, si Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, diba? Jehovah Nisi. Na alam natin, ang Diyos ay nagpo-provide, nagpapagaling, everything ay kaya niyang gawin sa buhay mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kaya ni Lord gawin lahat para sa iyo. Ako hindi ko kaya. Dugtong niyo po. Pero si Lord kaya. Walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Basta, sabi nga ni Apostol Pablo, wala siyang pinakananais sa kanyang buhay kundi makilala pa ng lubusan ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Pero kung hanggang ngayon ayaw mong makilala si Lord, eh lugi ka. Talo ka. Paano magiging kahanga-hanga ang buhay mo kung hindi naman mo nakikilala ang tunay na kahanga-hanga? Sino nga kahanga-hanga? Si Lord Jesus. Kaya pag tinanong mo bata, kilala mo si Spider-Man? Proud yun. Opo. Kilala mo si Superman? Opo. Kilala mo si Jesus? Hindi po. Sorry po. Mga magulang, be alert. Pakilala po natin ang ating Panginoon Kristo sa ating mga anak. Sila po yung next generation na sasamba, maglilingkod, at magmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba?
Sa mga tunay na nakakilala sa Diyos, yung tatlo po na yun, napakadali ng gawin. Mahalin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, at sambahin ng Diyos. Pero dun sa mga hindi nagtitiwala sa ating Diyos, at hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos, malabong umasa kay Lord yun. Pangatlo, sabi doon, hindi gumagawa ng masama. Yan ang nga po. Nagiging kahanga-hanga ang buhay kapag ka hindi po gumagawa ng masama. Si King Josaphat sa verse 4 na tala, hindi niya sinunod ang mga gawain ng Israel. Ang ibig sabihin ay kasalanan, paglabag sa kalooban ng Diyos, kundi ang ginawa niya, sabi doon, hindi siya gumawa ng masama o kasalanan. Tama po ba? Oo, tama. Nagkakasala tayo every day. Hindi tayo exempted, naka-prone. O lagi tayong nasa bitag ng pagkakasala. Pero ang kagandahan, ang Diyos ay puno ng habag, biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sabihin niyo po, mahal ka ni Lord. Mahal ni Lord. Ang tao, pagka nakagawa ng kasalanan, ang tendency, i-condemn siya ni Satan. Tama po ba? Ano mangyayari sa tao? Magigilty siya. Pero, si Lord, pagka nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka i-condemn. I-convict ka. Iba ang condemnation sa conviction. Ang conviction ay kakausapin ka ni Lord, anak, papasok at sasagi sa isipan mo, mali ang iyong ginagawa. Amen. Ano gagawin po natin? Palapit sa Diyos o palayo sa Diyos. Pag ang naramdaman mo ay condemnation, nagtagumpay si Satan. Pero pagka conviction, nagtagumpay ang Lord sa buhay. Hindi niya pwede, anak, tigilan mo yan. Kakausapin ka niya. Ikaw mismo ang magdidesisyon. Alangan naman si Lord, sabihin niyo po sa katabi niyo, alangan naman si Lord. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kaya sabi diyan, ang ginawa ni King Josaphat, dahil siya umasa sa Diyos para maging kahanga-hanga kanyang buhay, hindi gumawa ng masama. Ito pong tatlo po na to, sabi po doon sa una, kaya ka umasa sa Diyos para maging kahanga-hanga ang buhay niyo. Gusto niyo po ba talaga maging kahanga-hanga? Amen. Umasa ka kay Lord. Una, sabi doon, sinunod niya ang kautusan. Kaya tayo pinagba-Bible reading ni Lord. Kalawa, kinikilala niya ang Diyos. Kung ano man ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, iyon ang mangyayari sa ating buhay. Tama po ba? Kung kilala natin siya, siya ay nagpapagaling, gagaling ka nga. Kung siya ay kinikilala natin nagpapala sa ating buhay, pagpapalain ka nga. Kung kinikilala natin ang Diyos na siya ang nagkakalob ng katagumpayan, magtatagumpay ka nga. Kung iyon ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Pero kung ang pagkakilala natin, ang Diyos natin ay mabagsik, mapusok, maling pagkakilala po yun. Dahil ang Diyos natin ay puno ng pag-ibig, habag, awa at biyaya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa na-experience po natin sa Kanya. Pangatlo po, sabi po dito sa verse 5, excited pa po ba kayo? Amen. O itigil na lang natin. Amen. Alam niyo po, blessed po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang pangatlo po, sabi sa verse 5, pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Josaphat. Ano daw po? Pinatatag. Kayo na. Matindi po ito. At ang buong Juda'y bumuwis sa kanya, siya'y nabantog dahil sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Napakatindi po niya. Sa pangatlo, sabi diyan, pinagpapala ng Diyos. Ang sarap, di ba? Ano ginawa ni King Josaphat? Na dalawa? Nagtiwala kay Lord, umasa kay Lord, ang dulo ng kanyang buhay sa verse 5 natala. Kung babalikan ko po yan, sabi doon, pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Josaphat. Ano ba pwedeng patatagin sa ating buhay ng ating Panginoon? Self-good? Yung maging matatag ang ating relasyon sa Diyos, the best na ma-experience po natin. Tama? Kasi yung iba, baka nag-iisip na. Ng pagtalikod.
ng panlalamig, ng pag-ayaw. Pero, si Lord ang nagbibigay ng katatagan sa ating buhay. Sabi doon, pag sinabing kaharian, anuman ang possession mo sa buhay, hindi mapipinsala ng kaaway na Satanas. Tama po ba? Buhay mo man. Hindi kayang pinsalain ng Panginoon, ni Satan. Dahil protektado ka ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, protektado ka ni Lord. Iyan po ang truth. Nakita naman natin yung istorya ni Job. Maganda yung example ng buhay ni Job. At sariwan-sariwa pa ang ating pagbasa. Na kung saan pinagpala siya ni Lord. Bakit? Nangyari po sa kanya yung unang salita. Umasa siya, nagtiwala siya kay Lord. At sa chapter, mga last chapter ng buwan, ipinalik ng Panginoon yung lahat ng kanyang blessing. Hindi lang asawa, mga anak, talagang higit pa sa kanyang inaasahan, ay pinagpala siya ng ating Panginoon. Taas ang kamay na gusto talagang pagpalain niyo. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gawin mong kahanga-hanga ang buhay mo sa harap ng Panginoon. Secondary lang yun sa ating kapwa. Number one, hangirin natin sa buhay ay i-please natin si Lord. Amen po ba? Amen. Pag na-please si Lord sa ating buhay, naka-thumbs up si Lord, kahit i-thumbs down tayo ng ating kapwa, itataas pa rin po ng Panginoon niya. Wala silang magagawa. Hindi ka nila kayang pabagsakin. Kahit sirain ka nila sa husgado, kahit siraan ka nila sa social media, at kung saan pa man larangan ng pansisira, bubuuin ka ni Lord. Sabihin niyo po, bubuuin ka ni Lord. Buong buo ka. Oo ba? Ano po ang ginawang pagpapala sa kanya ng Lord? Sabi doon, matatag na pamumuno. Matatag na pamumuno. Bilang tatay, bilang nanay, hindi aayaw sa pagiging magulang. Amen po ba? Pagiging sa leader, lalo kang tatatag sa pagiging sa leader mo kasi kasama mo si Lord. Amen. Pinagpapala ka ni Lord. Amen. Iba kasi pera lang ang nakikita ng pagpapala. Hindi po. Ito pong una sabi doon, magiging matatag. Magiging matatag ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magiging matatag ka. Magiging matatag ka. Hindi ka ayawin, hindi ka suko, hindi ka susuko, hindi ka, di ba? Hindi ka no retreat, no surrender. Move forward palagi. Hindi na nakatingin sa likod, kundi nakatingin na sa present and future niya. Iba kasi kaya naman hindi umaasa, nagtitiwala, lagi nakatingin sa likod. Ang pagtingin sa likod bilang driver, saglit lang. Kasi pag tinagalan mo, bangga ka sa harapan. Ano mangyayari? Lalo kang madidiskaril sa iyong pagtingin sa buhay. Kahit sa side mirror, saglit lang. Sa mga tao sa paligid mo, ibig sabihin niya, saglit mo lang silang tingnan. Mag-focus ka pa rin sa iyong harapan. Amen. Tama po ba? Amen. Iyon yung unang ginawa ng Diyos dahil nakita ng Panginoon kay King Josaphat na sa kanya lang siya umaasa, sa kanya lang siya nagtitiwala. Ang tendency sa buhay ng tao, pagpapalain ng Diyos. Una, pinaging matatag ang kanyang paghahari o ang kanyang pamumuno. Ikalawa, sabi doon, lubos na pinagpapala. Ang sarap, di po ba? Amen. I hope and I pray makarating po tayo sa level po na yan. Na ma-experience po natin lahat po yan. Pagka sinabing lubos na pinagpapala, according to 2 Corinthians chapter 9 verse 8 na aking life verse, sabi doon, sabi ni Lord, kaya kitang pagpalain higit pa sa iyong pangailangan upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. E paano ka makakapagbigay sa iyong kapwa kung ikaw mismo kapos? Kung ikaw hikahos? Kung ikaw ay wala? Tama po ba? Amen. Ngayon pong araw po na to, nais ni Lord maging kahanga-hanga ang ating buhay. Hindi na tayo yung aasa doon sa ating kapwa para humiram, humingi ng tulong, kundi tayo na ang gagamitin ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord. Kasi pagpapalain ka ni Lord. Di ba? Gusto niyo po ba noon? Amen. Parang ayaw niyo ah. Sige, akin na lang. Hindi, mahirap soluhin. Dapat para sa ating lahat at taga-JCLM Sokol Outreach. Amen po ba? Amen.
Yun po yung ma-experience po natin. Pinatatatag na ang iyong sambahayan, ang iyong negosyo, lahat na, everything sa iyong buhay, hindi na kayang sirain ni Satan. Bagamat ang buhay ni Job, inalaw, sabihin niyo po, allow. Allow. Ipapahintulot ni Lord yan, pero pansamantala lang. Tama po ba? Amen. Hindi yun mananatili. Huwag kang iiyak sa sulok lang na parang wala ng pag-asa. Kundi, lalo tayong umasa sa Panginoon na talagang sa dulo nun, umpisa lang yun, pero sa dulo nun, andun ang katagumpayan ng iyong buhay. Amen. Dahil, pinatatatag ka sa anuman ang aspeto ng buhay mo at lubos kang pagpapalain ni Lord. Pangatlo, sabi doon na ginawa ni King Josaphat, nakilala siya sa kabutihan. Ay syempre, ano pa gagawin niya? Pinatatag ni Lord ang kanyang leadership at pinagpala na siya. Ano pa? Itatanyag siya ng Panginoon dahil siya ay taong mabuti sa harap ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, kapag tayo po ay naging mabuti sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng ating kapwa, magiging kahanga-hanga ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Yun po ang truth. Kaya nga po, nais ni Lord, yung tatlo po na yan ay ating ma-experience. Hindi lang ngayon, kundi everyday ng ating buhay. Gusto niyo po ba noon? Amen. Ang gawin lang natin, kapatid, magtiwala tayo kay Lord. Pangalawa, umasa tayo kay Lord. Whatever happen, huwag nating ialis yung ating pagtitiwala sa Panginoon, yung ating pag-asa. Bagamat parang magkapatid lang yung trust and hope, pero iyon ang susi para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. You are blessed dahil ginawa mo yung bagay niyo. Kung sa tingin natin sa ating buhay sa nakaraan, parang doon na lang tayo umaasa sa mga bagay-bagay, nagtitiwala sa mga bagay-bagay, ikinokorek tayo ng Panginoon ngayon. Ang ating panahon sa Kristo ay hinihintay tayo para sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo magtiwala. Alam niyo po, kahit yung nasa bingitan ng kamatayan, kasama niya sa krus ng Kalbaryo, yung isa hindi nagtiwala at umasa, yung isa nagtiwala at umasa. Ano nangyari? Pinagpala yung tao nagtiwala at umasa sa ating Panginoon. Nakasama niya sa Kanyang kaharian. Kaya kung nais natin na tayo po ay talagang hindi lang tayo ang maligtas sa ating pamilya, umasa tayo at magtiwala sa ating Panginoon. Isang araw, kasama natin lahat yung ating kapamilya na sumasamba, naglilingkod at nagmamahal sa lugar na ito. Pero bakit parang struggle ang ating buhay sa pag-aakay, sa pagdadala sa harap ng Panginoon na sila din ay maka-experience na ating na-experience? Tandaan po natin, hindi papayag si Satan. Sabihin niyo po, hindi papayag ang kaaway Hindi tayo natawa. na madali kang pagpalain ni Lord. Ayaw ni Satan talaga na i-bless tayo ng Panginoon. Pero pag ginawa natin yung dalawang bagay na ginawa ni King Josaphat, walang magagawa si Satan. Hindi lang tayo pagpapalain, kundi yung ating buong pamilya. Sabi sa verse 6 ng 2 Chronicle chapter 17, ang ginawa pa ni King Josaphat, naglingkod siyang mabuti kay Yahweh. Yun lang ang dapat po natin gawin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, maglingkod ka ng mabuti kay Lord. Maglilingkod ka na lang din. Idugtong niyo po, maglilingkod ka na lang din, husayan mo na. Ano sagot? Ayaw daw po ba? Sabi diyan, walang ibang Diyos na dapat paglingkuran. 2 Chronicle chapter 17 verse 6. Ang ginawa ni King Josaphat, naglingkod siya mabuti kay Yahweh. Nasa konklusyon na po tayo. Naglingkod siyang mabuti kay Yahweh. Naglingkod siyang mabuti kay Yahweh. Pinagbutihan niya na. Sa verse 8, lumundag po doon, sabi doon, itinuro nila sa buong Juda ang kautusan ni Yahweh. Ano daw po?
itinuro nila sa buong Juda ang kautusan ni Yahweh. Reminder po, mahalaga ang sumunod na salinlahi na maglilingkod sa Diyos. Kapag hindi po natin naituro po ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa second generation po natin, paulit-ulit lang ang mangyayari. Andun pa rin ang paghihirap, sumpa, kahiyahi ang buhay, wasak na buhay, lahat ng ayaw natin sa buhay, mangyayari sa kanilang buhay. Kaya kung gusto nating mabago ang ating henerasyon, ang ating salinlahi,